Pero I thank God for having a sister. Malaking regalo sa buhay namin, magkakapatid yung ate namin, guys. Pagpasensyahan nyo na kumukha po yung maldita. Pero naku, pag yan po ang kasama ninyo ay malayong malayo sa itsura. Pero di bali, maldita pa din yan. Yung mga demonyo, guys, hahanap at hahanap talaga ng lugar yan. Hahanap at hahanap talaga ng lulusutan yan. Pero wag kang kasi aabot talaga sa point na magiging frustrated ka. Normal lang yun. Aabot sa point na magagalit ka. Aabot sa point na maiinis ka at masisira yung araw mo. Ako pa, nakakaya pa ng katawan ko, nakakaya pa ng utak ko, nakakaya pa ng emotional at mental load ko. Kinakaya ko. Pero umabot sa point na hindi ko na siya kaya. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng puting paru-paro kasi alam ko yung mga itim na paru-paro. Minsan merong ibig sabihin pero puting paru-paro hindi ko lang alam. Let me know down below. Hi guys, mayong hapon. Grabe tayo pa nagpapatayo ng palasyo kung makabisita sa hardware halos araw-araw. Kasi na-realize ko it's very therapeutic. Na kahit wala kang pera, nag-iikot ka sa mga hardware, nagmamanifest ka na. So ngayon, ang hinahanap naman natin ngayon, ang ating ika-canvas. Kasi na-realize ko, ilang beses kami pumunta ng hardware, pero pili kami ng tiles. Hindi namin tinanong kung may stock ba. So in the end, may napili kami, pero wala palang stock. So dapat pala, kapag pumipili tayo ng mga ganito, lalo na mga tiles guys sa bahay, pumili na kayo ng 3 hanggang 7. Kasi there's a big chance na 3 hanggang 4 walang stock. Saan ba dito? Ito, ayoko ng ganyan, marumi. Ito maganda. May napili ako agad. Maganda siya. 118 per piece. Ito, para din to sa ano? Pero marumi. Ito marumi din. Marumi 'di ba guys? Marumi tingnan. Parang feeling ko wala, marumi siya tingnan. Eto rough. Maganda din naman to, not bad. Brown? Red man yun. Hindi ko alam. Pwede man gray lang, not bad. Not sure ka, para to sa floor or para sa wall? Maganda naman to, oh. Maganda to, 'di ba, guys? Malinis tingnan. What do you think? 118 pesos yung kada isa. Ilang ganito ang kailangan? Simula sa labas ng door hanggang dun sa buong garahe. Pag 60 by 60. Ipa-calculate natin sa professor. Hanggang pili lang tayo, guys, eh. Ito ayoko. Ha? Ayoko papangit, marumi. Okay lang yung medyo may print, pero maganda pag medyo, siya, malinis tingnan ba? Ha? Ayoko rin yan. Ayoko rin. Ito. Ito maganda. 114. Not bad. Parang I'm looking at, gray and, ayun nga, promise, maganda siya. Kahit nasa malayo, maganda tingnan. May stock ba to, sir? Tanungin natin, guys. May stock tong ganito? Ilan sa'yo? Ilan bang kailangan na ganito? Wait lang sir ha. Parts? Parts? Ilang ganitong kailangan? Para ma-check nila agad kung may stock, makagawa tayo ng desisyon kung ano yung options natin. First option, second option. I-calculate nyo muna, sir, ha? Saglit lang. Pa-check lang muna ako, sir. Ito sa labas to, sir, parking. Pwede din. Para man siyang madulas. Yan ang number 1 choice. Maganda siya. Try natin dito, guys. Ilang beses na nag-request yung mga bata sa akin na gusto nilang mag-swimming. Mag-swimming ulit. Kaso hindi pa nga pwedeng lagyan ng swimming pool itong aming garahe kasi marami pang mga sharp edges. sharp stones. So sabi ko, wag na muna. Aayusin muna natin yung garahe. Lalagyan muna ng bricks. So ito yung ating gagawin ngayon na week. Maghahanap muna ako ng tiles at
magko-contact na tayo ng mga magsusupply ng bricks at maglalagay ng bricks. Medyo mas matagal siya. And if you're going to ask me bakit bricks yung pinili ko, this one parts. If you're going to ask me bakit bricks yung pinili ko, kasi ayoko na siya, plain semento. Naiinitan ako guys, hindi nakakaano yung hangin, ha? Sorry? 50 May 300 ka pa nun, 50 pieces. Ito, maganda. 151 pesos. Meron tayong second option. Ito. Ayan. Second choice natin. Pero parang marumi tingnan. Ayoko kasi yung medyo overwhelming yung details niya. Kasi madaling nagugulo yung utak ko, guys. Magulo na yung utak ko. Ayoko nang paguluhin pa. Pero ito hindi na to, no? Kasi ano na siya. Glossy. Hindi na to para sa parking, no? Para sa bahay to. Yes po. Sa loob ng bahay. Grabe na mga tiles ngayon, oh. Kaya pala maraming nagpapagawa ng bahay na hindi agad-agad natatapos kasi tiles pa lang, guys. Hindi naman isang peraso lang yung kailangan mo. Kailangan mga 50 pataas. So, option number 1, merong stock. Ano pang ibang options natin? Eto. Ayoko naman ito. Masyado namang dal. Another option natin na nakita is this one. 174 pesos. Medyo may pagka-gray. Para siyang carpet style. Ito naman, the same design pero iba yung shade niya. Maganda to. Para maganda siya. Hindi ba siya marumi tingnan, guys? What do you think? Screenshot nyo nga yung choice niya. Ang hirap. Another option ito, pero parang flat lang siya. Wala siyang edges. Malinis din naman tingnan. Ito, then ito, meron siyang texture. Ito meron din. So dito maraming maganda pero medyo nasa ano siya. Ito yung higher price of all kasi 174 each. So nag-start siya from 151 pesos pataas. Yung per piece ng 60 by 60. Later. Sabi siya, uy! This is the price, guys. Guys, unsa naman niya? Guys, bahay to guys o daycare center. Andito kami ngayon sa bahay ng aking kapatid, si Madam Tet, yung ikalawa naming kapatid. So hindi nyo kami masyado nakikitang pumupunta dito guys kasi medyo malayo po. Nasa ano po sa Batangas. Time check, 7:59 ng gabi. At tamang-tama kasi may dala ako para sa ate ko. Siya yung ikalawa kong ate, guys. Bali, ako yung una. Si Madam Sheena yung una. Siya yung ikalawa. Ako yung to, by Sarah Pedun. Dinalan ko siya ng robe. By Sarah Pedun. Bilis na. Huwag magpadali-dali lang sa... So, eto guys, matagal ko na itong tinago sa kotse ko kasi para talaga to sa kanya. This is from Sarah Pedun, yung kanyang robe na ginawa. So, eto bibigay ko sa aking ate. Kasi si Sheena meron na siyang robe, si Madam Ten Gives meron na din. So, eto mahilig kasi yan sila mag-family outing. Sige, try mo nga yan. Ay, mag-carry bag? Oo, tote bag. Yes. Swerte ka. Doon ka banda sis para makita yan. So, Sarah Pedun. Nasali ba dyan ang belt? Check mo nga kung may saling belt. O wala ang belt. Wala ang belt? Wala ang belt. Wala ang belt niya sis. Okay lang kahit anong tali. Wow. Ano na lang, putulan natin yung bag. Kulang. Ha? Yan, pag nagaligo kayo. Ano ba yan? Hoy! Tapos, galing kay Madam Bibi ba? Galing kay Madam Bibi. Wow, Madam Bibi, thank you. Zeki for the church. Wow, dali. Ali, nak. Pasensya na kayo guys, ganito lang talaga yung buhay namin pag magkasama kami. Kung pwede lang namin muna iwan sila sa mall. Wow, Zeki. Ito yung pinaka bata namin na pamangkin.
bunsong anak ng ate ko. Siya yung pinaka-youngest sa kanila, magpipinsan. Then followed by Mayumi. I'm here. Morning, Chico. Let me close the gate first. And then I open. Good morning, Chico. It's a beautiful day, isn't it? Huh? Magandang araw. Where's the sunrise? Look for the sunrise. We target the sunrise. Wow, sunrise is right there. Wow, so nice. Maayong bunta. Asus, kala mo naman nakita niya ang lit-lit. The sunrise is right there. But don't look at it with your eyes. Okay, it's gonna hurt. Okay. Let's get a chair. You want to sit in front? No, I want to go to the bed because I forgot to eat The ano? the candy making. Candy. Early in the morning, The candy. medicine. Ay, medicine. After breakfast pa man yun. Magkain muna ng breakfast. Two. Isa lang. Maing bunta, guys. Good morning. Ay, saglit lang. Puno pala yung aking cellphone. Saglit lang, guys. Mag-delete lang ako konti. Wait. Okay. Good morning, guys. Maaga pa akong nagising ngayon to appreciate life. 5:30 ng umaga. At alam nyo, it's so easy to appreciate life when you choose to look at the small blessings. Ang saya ng puso ko. Alam nyo kung bakit? Pagdating ng mga 2:00 ng umaga, yung queen size ko na kama, hindi ako makagalaw. Yun pala ang aking mga anak ay tumabi na sa akin kasi naging habit na nila na pinapatulog ko sila sa room nila to encourage independence. And then mga 2:00 pagtulog na ako, guys, at nagising sila, meron silang body clock. Yung body clock na yan, nakaset yan na hindi ko alam kung saan nila nilalagay sa utak nila. Nakaset na pagkagising nila, time to walk to our mother's bed. Pagising ko 4:00, nandyan na sila, guys. But time check, it is 6 o'clock ng umaga. Nagising na ako 5:30. Nag-start na akong move around the house. Kasi I like moving around the house, by the way. Maraming mga nagsasabi sa akin, Madam, hindi ka ba napapagod? Ganito, ganyan. I find it therapeutic kahit napagod ako kasi it's a big change from the usual things na ginagawa ko sa araw-araw, which is yung pagbebenta, pag-aasikaso sa maliliit naming negosyo, ganito, ganyan. So, I find it relaxing. But anyway, andito ako sa labas, ayan, para mag-appreciate naman ng aking tahanan. At eto nga nakikita ninyo, guys, meron na tayo ditong meron na tayong tiles para sa ating gate. So actually, hindi ito yung aking first choice. If you guys have seen the vlog kung saan ko pinakita sa inyo yung previous episode natin, kung saan ko pinakita sa inyo yung namimili ako ng tiles, hindi ito yung aking unang choice, to be honest with you. Kaso, lahat ng 4 ko na choices, walang stock. At nilibot ko na yung kanilang mga branch dito sa General Santos City. At wala nga yung aking nagustuhan. So, I ended up choosing that one. At ayan na, dahan-dahan na ngang nailalagay yung ating tiles. So, kung nagtataka kayo kung ano pa yung pwedeng mangyari dito at kung excited kayo, ako excited din ako. Ang gagawin natin dito is ilalagay na yung tiles sa poste. Ayan, nasimulan na siya. May tiles na din doon na side para lang mapantay sila. So, unang-una ilalagay yung tiles sa poste. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Meron tayong 5 tiles. And then pagkatapos mailagay yung tiles, ang sunod nating gagawin dito ay ang ating ilaw, I believe. Kasi ito yung wiring. Alam nyo, guys, sa katagal-tagal ko na nakikita yung mga tao nagpapagawa ng bahay, it's amazing to see na ganito pala yung behind the scene. Kasi hindi ko naman ito masyadong nakikita talaga eh. Ngayon lang na bahay ko na yung inaasikaso, gate ko na yung ginagawa. Ganito pala, no? Maglalagay pala ng wiring, ganyan palang itsura. Yung tatay namin, may his soul rest in peace. Yung tatay po namin ay electrician. Pero electrician siya nung panahon ng kopong-kopong. So nakita namin na
kinukumpuni at inaayos ng tatay namin ay yung mga TV na barko. Alam niyo yung TV na barko, guys? Yung pag nag-change ka ng channel, tuk, 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 tuk. Yung iniikot mo, yung pang channel niya at saka yung pang volume. But, ayan siya, behind the scenes. Diba sabi ko, ikat mo yung grapes, you cut it in the middle. Ikat mo sa middle na, huwag ganyan. Sige na. I don't want you to choke. You cut in the middle. Ha? Ha? Salamat. So, nilagyan na siya ng wiring hanggang dun sa dulo. Para yan siya. Yeah, but I saw kids choke because they don't cut it. Cut it. Lalagyan na siya dito ng lamp. Oo. Meron tayong 5 lamp. And then, pipinturahan na po ito ng kulay puti. Okay? So, makikita nyo guys, yung makalat, is organized. Okay lang kasi araw-araw pa na nagtatrabaho. Kaya, okay lang yan. Pero etong aking gate, meron na siyang lock. Meron na siyang lock. At hindi na nakakapasok yung mga asong gala. Sobrang dami na talaga ng aso nung isang araw. Oh. Bibili lang kami ni Chico ng asin. Parang susunggaban na naman kami ng isang aso. Inis na inis talaga ako sa mga ganyan na klase na aso, guys. Alam ko walang kasalanan yung aso dito. Pero naiinis ako kasi, alam mo yun, natatakot ako ba, mga bata. Iba na kasi ngayon yung rabies, guys. Ano na siya, computerized. Pagpasok sa katawan mo, pasok sa utak. Nakakainis. But anyway, marami yung concern about dito sa bahay ko dahil nga dyan sa spaces na hindi ba daw makapasok yung aso. Actually, hindi naman. Siguro pusa. But another option kasi namin is, which is not really the priority pa sa ngayon, pero another option ko, and it's written on my list, is maglalagay dito nung pangharang. Kasi may mga gate na ngayon na may design na nilalagyan nila ng pangharang ba. So that's okay, very easy. Bibilhin, ikakabit, walang problema. So sa ngayon, yan lang muna siya. Hindi okay naman, it's doing its purpose naman. At kahapon nga ay nag-check kami ng mga tiles. At kasi dito, ang kakailanganin namin dito sa parking ay... Can you carry my bike outside? Okay. Maaga pa naman. Nakita mo na naman yan. Sige. Diyan ka lang ha, kung saan kita makita ha. Huwag ka magpunta sa malayo, okay? Okay? Nak, diyan ka lang Diyan ka lang ha. Salamat. Down here? Oo, diyan lang. Sige, ikot ka. Huwag ka magpunta dun kay may aso dun. Yeah, okay. What? May aso. So dito guys sa parking, ayan nakikita ninyo. Okay. Nakikita ninyo dyan sa may parking. Ito siya guys. So dito ang kailangan dyan is semento of course. Meron pa akong buhangin dito kasi kailangan natin ng buhangin. Buhangin, semento, na-canvas ko na yun. Meron na tayong mga ano nun. Kasi ang plano ko sana dito, unahin ko muna talaga to siya. Ayan, tatapusin natin talaga to. And then, pagkatapos niyan, ito naman yung susunod. Kasi, dito magsiswimming yung mga bata. Ilalagay ko dito yung nabili kong swimming pool na inflatable kay Madam Sheena. Nabili, hindi pala binigay ng ate ko. Hindi ko pala yun binayaran. Kasi sabi niya, regalo niya sa mga bata. Shout out sa ate kong mapagmahal kahit sobrang maldita tingnan at stricta tingnan. Pero I thank God for having a sister. Malaking regalo sa buhay namin. Magkakapatid yung ate namin, guys. Pasensyahan nyo na kung mukha po yung maldita. Pero naku, pag yan po ang kasama ninyo ay malayong malayo sa itsura. Pero di bali, maldita pa din yan. Sobrang nakakatakot din. Pagkatapos niyan ay ilalagyan siya ng semento, buhangin, and then yung tiles. And then, syempre, yung yung gagawa. Tapos, ano pa ba? Dito kasi, wag na muna yan dyan. Ang importante, tumatayo yung pader. Tapos dito sa may atip, padadagdagan ko hanggang dito sa may bubong mismo ng bahay. Kasi dito, minsan kapag hindi nakagarahe yung sasakyan, dito kami magbabanding ng mga bata at ng mga kapatid ko. Hindi ko siya, nung una sabi ko ipapaabot ko siya sa gate. Ipapaabot ko sana sa gate yung bubong. Kaso ayokong tanggalin itong puno ng palm. Kasi eto nagustuhan ko siya. Alam nyo ba guys,
bahala tanggalin lahat. Wag lang to kasi it's refreshing to have green sa bahay mo, let alone puno. Imagine, maganda kasi siya, hindi siya lumalaki. Tsaka it gives my house that kind of vibe, tropical vibe, tropical. Then meron mga nagtanong sa inyo, Madam, pinatanggal mo ba yung garden mo? Yes po. Alam niyo kung bakit ko siya pinatanggal? Kasi yung mga demonyo hindi naalis. So, ayan yung demonyo na sinasabi ko. Ayan, mga demonyong damo. Ayan. So, anong second option natin pag hindi natanggal tong demonyong damo? Kasi I tried to manage eh. Tinatawag ko na nga yung demonyo kasi sabi ng mga ng mga kapatid ko at sabi ng syempre first time ko naman nagkaroon ng ganitong klase, hindi ko naman alam na ganito pala mag-manage ng garden, mahirap pala, lalo na kung mayroong ganitong klaseng damo. Etong damo na to, meron siyang maliliit na buto na connected sa ilalim ng lupa. It was very interesting when I found out about this thing, no. Pag tinanggal mo yung damo at tinanggal pati yung ugat niya sa ilalim, meron siyang maraming buto. At yung mga buto-buto niya connected, guys. Para siyang connect the dot ang itsura ng buto. So imagine kung gaano karaming demonyo nung dito nakapalibot sa bahay. So connected talaga yan. So as long as merong lupa, talagang tutubo at tutubo. So hindi ko naman siya pwedeng lagyan ng insecticide or pesticide. Otherwise mamamatay. Hindi lang masisira itong ating damo, mamamatay yung damo, masisira din yung health ng mga tao na nakatira dito. So sabi ko, wag na lang. So another option natin para ma-manage natin yung mga demonyong damo is na natin siya, iba-block. Iba-block natin yung demonyong damo, guys. Kasi alam nyo, yung mga demonyo, guys, na damo, hahanap at hahanap talaga ng lugar yan. Hahanap at hahanap talaga ng lulusutan yan. Pero wag kang kasi aabot talaga sa point na magiging frustrated ka. Normal lang yun. Aabot sa point na magagalit ka, aabot sa point na maiinis ka at masisira yung araw mo. So, ang gagawin natin para ma-manage natin itong demonyong damo ay ating iba-block. Lalagyan natin ng harang para hindi makapasok yung energy ng demonyong damo sa buhay natin. Okay, ganun yun. So, anong gagawin natin? Ang gagawin ko dito ay bricks. Yes, yun yung ating solusyon for today's demonyo topic. 'Di ba? Lalagyan natin yan ng bricks. Bricks ang ilalagay natin dito. And then, kasi bakit bricks? Kasi sinare ko na sa inyo na ayaw ko itong concrete na semento sa bahay. As much as possible. Kaya pinush ko yung lupa ng 2 taon, guys. Pinush ko yung lupa ng 2 taon kahit na kailangan ko siyang i-manage araw-araw. Kahit na araw-araw, pag nakikita ko yung damong yun, nagdadalawang isip ako kung tama ba yung naging desisyon ko. Pero pinili ko siyang i-manage araw-araw kasi nakakaya ko pa, nakakaya pa ng katawan ko, nakakaya pa ng utak ko, nakakaya pa ng emotional at mental load ko, kinakaya ko. Pero umabot sa point na hindi ko na siya kaya. At kapag ito yung ginamit ko, ayan, kapag concrete yung ginamit ko, ganyan, ay nako guys, masyado siyang boring, masyado siyang, tawag nito, mainit, hindi lalabas yung singaw ng lupa. Kasi ako, I love the smell of the earth, ang arte. I love the smell of the lutak and the putik and the grass. I love the smell of that. Pero meron naman tayo sa labas. Pero wag na nating papasukin dito sa loob. Kasi we cannot have demonyo vibes in a good, blessed life. Okay. So, bricks yung ilalagay ko dito. Namimili na ako ng bricks this week. Bali, ang ibibricks natin simula doon. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Dito, bricks yan siya dyan. Bricks, 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 bricks. At dito titigil yung bricks. Dito lang na linya. Bakit titigil yung bricks? Dahil dito po ay meron tayong fasavog. May fasavog tayo dito na hindi ko i-share muna sa inyo sa ngayon. But that is going to be, that's another vision na pinagpipray ko na sana ay mangyari.
Sa ngayon, imamanage muna natin yung demonyong damo. Okay? So nakita nyo, sa ngayon dahil busy ako sa ibang bagay na nagpapasaya sa akin, katulad nitong gate, at katulad ng pagsama ko sa mga anak ko, paghahanap buhay, pagmamanage ng bahay, pagmamanage ng maliliit ko ng mga negosyo, pagmamanage ng finances namin ng mga anak ko, build time kasama ang pamilya ko, hinahayaan ko muna ang demonyong damo. So, nakita nyo, ayan, pinipilit ng demonyong damo guys na i-infiltrate. Infiltrate? Ang social, pakispell. Hindi ko alam sa Bisaya. Ginamit ko lang kasi narinig ko sa movie na pinanood ko kagabi. Pero pinipilit ng damo na to na pumasok at i-dominate yung aking kapayapaan, yung aking kasiyahan. And I chose to ignore. Kasi nga, busy ako sa mga blessings ng buhay ko. Busy ako sa mga tao at mga rason kung bakit masaya ako. Alright? Kinikilig ako sa bawat blessing. Kinikilig ako sa araw-araw na nagigising ako kasi despite everything na nangyayari sa buhay ko, despite everything ng mga challenges, despite everything na merong mga pakonti-konting bad news, may mga bad vibes, merong toxicity, God chose to be there first hand sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. To look at my children when they are happy, to look at my children when they are healthy, to watch my children laugh, to watch my children run around, scream, ask me for anything. Kids are kids. And I understand kung ganyan sila sa akin, guys. I understand. And I am grateful sa lahat ng mga tao na nakapalibot, naging parte ng buhay ng anak ko. Sa teachers ng mga anak ko ngayon, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko, ayan, I'm so blessed. Sa mama ko, na alam niyo yung nanay ko, guys. Kwentuhan ko kayo, story time! Ching, 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 ching! Yung nanay ko, sa lahat ng pagsubok sa buhay ko, hindi ko nakita yung nanay ko na naging masama. Hindi siya demonita. Pag may demonya sa kanya, hindi siya demonita. Pag may demonya sa buhay namin ng mga anak niya, hindi si mama wild freak. Hindi siya ganun. Sasabihin ng nanay ko, i-validate ng nanay ko kung ano yung nakita niya. Based sa nakita niya, based sa alam niya. And then, tatahimik yung nanay namin. And then, mag-a-advise. Sabi ng mama namin, hayaan nyo yung mga bagay na gusto kayong hilahin pababa. Hinihila kayo pababa kasi alam nila na nasa baba sila at boring dun sa baba. Hinihila kayo kasi nakikita nila yung kaya ninyong gawin at ano yung nakaya ninyong gawin. Guys, if you are going to meet my family, if you are going to spend time with my siblings, if you have my siblings in your life, just know na hindi man balanse ang lahat. Just know everything will be easier. Sinasabi ko sa inyo guys, marami ang concern, marami nagmamahal sa amin ng mga anak ko. Nakaka-receive ako ng messages ngayon. I really appreciate that. We love you guys back and I wish I could receive all those hugs that you wanted to give us. I really wish I could. But just know I see you, I appreciate you and continue to become a blessing not only for us, kundi sa mga tao sa paligid ninyo. Pero yun lang, kapag nagkamali kayo ng desisyon somewhere, accept that defeat, accept that wrong decision na nagawa nyo sa buhay nyo, and then, let's try to solve it. Okay? Sabi ko nga sa isang kaibigan ko, sabi ko, okay lang na may mali ka. Ang maganda doon, anong ginawa mo after that? Okay? Ano yung solusyon mo? So, pag nasolusyonan mo na, then that's really good. Otherwise, there's no learning in life if there's no mistakes. Okay, guys? Tandaan natin yan. But let's not beat ourselves up with the mistakes that we've done in the past. You know why? You will never be who you are if not for those mistakes. You will never learn na yun pala yung nangyayari sa mga tao, sa mundo, sa mga bagay-bagay, kung hindi mo napagdaanan yun. Alright? So,
Again, balik tayo sa demonyong damo. So nakita mo dito guys, si demonyong damo nag-thrive. Nag-thrive dito si demonyong damo kasi hindi ko talaga siya binigyan ng pansin. Okay? Pero just look at this. Dahan-dahan, ayan. Oh. Dahan-dahan, ini-ignore ko ang demonyong damo, dahan-dahan niyang manghihina. At kapag naging successful ako sa pag-block ko ng energy ng demonyong damo guys, dahan-dahan hindi po yan makakahinga. Dahan-dahan hindi makakahinga yan. And then, hahanap yan. Hindi na yan makakapasok sa bahay ko. Anong gagawin ng demonyong damo? Hahanap yan ng another space. Hahanap yan ng another area kung saan pwede siyang tumubo. Kung saan pwede siyang hayaan ulit na mag-multiply. Kung saan magiging unlimited ulit yung pagtubo niya guys. Ganon talaga ang buhay. So anyway, yeah. Ang aga natin nagkaroon ng magandang usapan. For me, it was a good talk by the way. And ano pa ba yung sasabihin ko sa inyo? Yes, meron pa akong second palm tree dito. As you can see. And then dito ang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga halaman, ilalagay natin siya sa plant box. So like I said, nakikita nyo, disorganized pa talaga. Ako guys, hindi naman talaga ako hindi ako organized freak na talagang laging dapat ganyan. Pero tinatry ko sa buhay ko na maayos. Kasi syempre, magulo na yung mundo natin, magulo na yung utak natin, magulo na yung mga binabudget natin, ganito, ganyan. Maganda naman makauwi tayo sa maayos na bahay. Pero, like I said, hindi natin nagagawa. Lahat-lahat at one point. Kailangan natin dahan-dahanin. Pero, that's good news. At nag-usap kami ni Maring Sara kagabi. I'm very happy. Sabi ko kay Maring Sara, excited na kami para sa kanya. At excited na rin si Maring Sara. At alam ko, kayo din ay sobrang excited na. Iniisip ko pa lang guys. Dadalhin ko si Maring Sara sa probinsya. Number 1. Dadalhin ko siya sa action capital ng tuna. Kasi tayo syempre, Jensan, hindi pwedeng mamiss natin yun. Tuna capital of the Philippines tayo. Kailangan maging proud tayo. Dadalhin ko siya dun guys. Gigisingin ko siyang alas 4. And then, papakita ko sa kanya yung buhay ko na normal kapag hindi ako nagtatrabaho. So, normally, nakaupo ako dito sa labas ng bahay ko alas 11 ng gabi at saka alas 5 ng umaga para i-appreciate ang mundo kapag katahimik. At para i-appreciate itong aking bahay at ma-motivate akong magbayad at magbenta para may pambayad tayo. Ma-appreciate natin yung mga choices natin sa buhay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, what? Alas 5 pala ng umaga? Sabi ko, wag ka mag-alala. Damay-damay to, mantay kapag nandito ka, gigisingin din kita. Tawa siya ng tawa. So excited ako para kay Maring Sara matikman yung pagkain Pinoy, makita yung kulturang Pinoy, mamasyal sa mall dito, makilala ng mga tao kasi marami na din nakakakilala sa kanya. Uy guys, pinisita po tayo ng isang puting paru-paro. Is this a good sign? Ayan. Guys, pinisita tayo ng puting paru-paro. Wow, anong ibig sabihin nito? Pakilagay naman sa comment section sa baba kung anong ibig sabihin yan. Wow, ganda-ganda naman ng paru-paro. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong paru-paro Puti talaga siya Wow. Kaachiko, may butterfly Ito yung aking vitamin C shot. Medyo malamig pa. Ang cute. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng puting paru-paro kasi alam ko yung mga itim na paru-paro. Minsan merong ibig sabihin pero puting paru-paro hindi ko lang alam. Let me know down below. At excited ako laging magbasa nga pala ng mga comments ninyo, messages ninyo guys, ha? Ayan maganda butterfly. Yung towel, pakicheck ako kung tapos na. Ay, lagay na. Ay, nalaban na ba yung mga mga tawag nito? Yung pampang para sa paa? Nabasa na naman yun. Nalaban yun o tinapon lang sa likod? Yung tatlo doon, pakisilip ako.
Blessing ba tong puting butterfly? Sure ba? Mama na, yellow yan. Yellow? Ano ibig sabihin? Sure? Sure ka? Ay. Kwanto, murag, anong kaluluwa, kung nagaparamdam sa imo. Pag itim? Malas eh. Ay, sabi ni Bani sa akin, malas daw pag itim. Pagka puti daw, ano daw kaluluwang nagpaparamdam. Pero pag yellow, blessing. Oy. At ayaw niyo, kumalis kanina pa siya dyan. Simula lumabas ako hanggang ngayon, nandito pa. Mabait ka talaga, Lord. Oh, may blessing tayo sa umaga. Kapit na kapit yung butterfly. Sabi ng butterfly. nahirapan siyang kumapit. Nahirapan kumapit yung butterfly kasi daw medyo ngayong mga araw na to, ngayong linggong to, malakas daw yung hangin. Nagpaparamdam yung bagyo. Pero sabi ng butterfly, kakapit ako, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan, Nobita. Ano yung Doraemon? Ay, naku. Ayan, guys. Nakita mo? Yung sinasabi ko? Ano yun? Nalabahan yun? O tinapon lang dun sa likod? Makasampay mo ka. Hindi ko alam. Marabalo ka pala, nakanadid to. Pwede din magkulong ko na to. Eh di kailangan ano yun, ulitin. Hayaan mo lang matulog yung mga bata na. Ma, can you lock our gate? Do you like our gate? Oh, close mo. Dahan-dahan kay matamaan ka, oh. Pasok mo ganyan, oh. Sige, go. Very good. Do you like it? Why did Mama put a gate? For? So that people can come in. Exactly. Ano pa? What else? We put a gate for dogs can come in. Ay, yung smart chico. Matalino ang anak ko. Superhero. You're my superhero. Wag yan. I'm the Ayan na. superhero! Tanda. Wag na kay mahulog ka, magalit si security guard, oh. She's watching, oh. Sorry, sir. Hala. Wag daw, sabi ni security guard, oh. Sabi yan lang. Ganyan sabi niya, oh. Sorry po. Okay na. Saan yung mga upuan ko dito? Bani, paano ako, napaabot ako ng tsaa. Ay, wag na lang pala, meron pa. Eto na lang. Magtsa ako na natik. Vitamins diha. Paano na lang ako ng hotdog? Nilabas ko na yung hotdog. The TV. Palabas na lang ako. Mom, Ay, can I palabas. watch TV? Pag 6 lang yung Mom, lulutuin. can I So, watch yung rest, balik natin TV? sa freezer. Mom, can I watch TV? Watch. Maaga pa mamaya. Luto. Itlog. Scrambled egg, 4. Hotdog, 6. For breakfast. Yun na lang yung lutuan good na merong maraming spaces para isang luto lang. Yung hotdog, lagyan mo na ng tubig. So maaga akong gumising. Ako'y naglunod sa washing machine and then nagluto ako ng sabaw na isda para sa mga bata kasi malakas silang kumain pag merong sabaw. Sarap naman ng panahon ngayon. Alhamdulillah. At merong liwanag. Ayan. Ilang araw na kasi kaming inuulan dito, guys. Kagabi, late na ako nagdesisyon kasi gusto ko ngayon holiday ngayon dahil Tuna Festival opening. So walang pasok ang mga bata. Sabi ko dadalhin ko sana sila maligo ng dagat early in the morning. Ang kaso ay baka holiday ang daming tao. Ayoko na dinadala ang mga bata sa dagat pag maraming tao kasi baka mamaya hindi ko sila mahagilap, hindi ko makita na meron akong trauma sa tubig mga dagat-dagat pagdating sa mga anak ko. At another thing is, bukod sa maraming tao, kapag sobrang init, masakit na din sa balat. So sabi ko kagabi, tara punta tayong dagat, pumunta kami guys. Pagdating namin ng dagat, mabuti na lang di pa kami nakapag-entrance fee. Binagyo, umulan bigla, wala man lang sign na uulan. So hindi na kami pumasok sa dagat, nag-divert na lang yung aming direction. Pumunta kami sa bahay ng kapatid ko, yung ikalawang sister ko. We spent time with her and her children and her family. Big shout out
sa mga kapatid ko and sa husband, Madam Tets, kay tatay at sa mga anak niya. Sobrang natuwa yung magpipinsan na nagkita sila. We had dinner together. We spent like 2 hours kasama sila. And then, umuwi na din kami. Pagdating namin ng bahay, pagod na yung mga bata. Kaya ayan, si Calby hanggang ngayon tulog pa talaga siya, guys. So, anong gagawin ko ngayong araw na to ng Biyernes dahil holiday? Dito lang ako sa bahay. Pagkagising ng mga anak ko, I'll try to play around with them. And then, I believe mga alas 12, kailangan kong... Hindi ko alam kung lalabas ako ngayon pero mga alas 3, kailangan kong lumabas. At asikasuhin ang dapat kong asikasuhin. Dahil meron akong invitation na hindi ko hihindian. Ngayong Sabado. Meron akong imbitasyon, guys. At saka ko na nasasabihin sa inyo, no? Huwag mo na baka mapalya, baka bawiin. Walang school ngayon, holiday. Ano yan sa bunganga mo? Cut it off, please. Kumain na naman ng ubas. Sabi ko sa kanya yung ubas, kailangan nilang i-cut. Anyway guys, maraming salamat po sa inyo, sa panonood ninyo. Sana ay natuwa kayo at may natutunan tayo sa ngayong episode about sa demonyong damo. Ayan. Yun talaga yung ano ko ngayon, focus ko ngayong araw. Yung learning ko about dyan. But anyway, maraming salamat. Mahal na mahal namin kayo ng mga anak ko. Sana ay samahan nyo pa kami sa kwento-kwento ng aming buhay. I am Princess Siga once again, o mas kilala before sa Astindera sa Africa. I'll see you guys on the next one. Much love from me and my family.